I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all my golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, 'tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, for those who know it best seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Isang pagpalang hapon po sa lahat ng mga minamahal na kapatid kay Kristo. Lalako na po tayo sa ating gawain at binabati ko po ang lahat ng mga kapatid na nakaugnay sa ating gawain ito na isang mapagpalang hapon po. Salamat po sa pagtsatsaga ninyo sa ating gawain. Bago po tayo magsimula, inihiling ko po na samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Dakila namin Diyos na mapagmahal, na may-ari namin ng aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na Ikaw ay aming pinasasalamatan, Ama, at pinadakila namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Sa hapong ito, Ama, hiniling namin na Ikaw po ang siyang mauna. Gabayan niyo po kami, Ama, kung ano nga po ang sa kabal sa gawain ito, O Diyos, na Ikaw nga po ang siyang magtanggal, Ama, at Ikaw nga po ang magbigay ng karunungan sa amin, O Diyos. Sa akin, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan ay mahayag, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Ama. At patuloy kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang na nagagawa, O Diyos. At ganyan din po, Ama, sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama
Sa mga sandaling ito, ikaw nga po ang siyang mag-ingat sa kanila. Inilalapit din namin, Ama, sa iyo ang bawat kongregasyon ng iyong iglesia, Ama. Nasa iyong makapangyarihang kamay, sila po ay iyong ingatan. Patuloy namin nilulati at dinadakila ang iyong pangalan. Mahabag ka po sa amin, O Diyos, at ito po ang patuloy namin sa dalangin. Tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang pag-aaralan po natin sa hapong ito, mga minamahal na kapatid, ay ang Kawikaan 12, versikulo 1 hanggang versikulo 28. Tayo po ay magsisimula na. Simula po tayo sa verse 1. Ganito po ang sinasabi: ang umiibig sa pangaral ay umiibig sa kaalaman, ngunit ang namumuhi sa saway ay isang hangal. Kung tayo po ay nagdaramdam o nagagalit kung ang ating pagkakamali ay pinupuna o ipinapakita, tayo po ay nagpapakita na tayo po ay walang pananampalataya at pang-uunawa. Tayo ay nag-aasal tulad ng isang hangal. Sabi nga po dito, mga minamahal na kapatid, ngunit ang namumuhi sa saway ay isang hangal. Kaya kung tayo po ay nagpapakita ng galit o pagtatampo, kung tayo po ay sinasaway, tayo po ay nagpapakita ng kawalang pananampalataya at pang-uunawa. Ang taong mapagmataas na hindi kumikilala sa kanyang pagkakamali ay hindi tumatanggap ng pagtama, ay nakikitaan ng hindi pagkilala sa karunungan. Ang taong namumuhi sa pagtama ng kanyang kapwa ay isang hangal, at ang hangal ay hindi kumikilala sa Diyos. Ito po ang hangal. Kaya nga po siya tinawag na hangal, kasi hindi nga po siya kumikilala sa Diyos. Kaya bilang mga lingkod ng ating Diyos, tayo po dapat ay kumikilala ng pagkakamali natin, kapag tayo po ay lingkod ng ating Diyos. Sabi pa po sa Kawikaan, balik po tayo sa Kawikaan 6. Kawikaan 6, versikulo 23, ganito po ang sinabi: sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang aral ay ilaw, at ang saway ng disiplina ay sa daan ng buhay. Ito po ang sinasabi sa Kawikaan 6:23. Dumako po tayo sa verse 2. Ang mabuting tao ay nagtatamo ng biyaya ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masamang layon. Ang pagkakaintindi ko po rito, mga minamahal na kapatid, ang mabuting tao ay nagtatamo ng biyaya sa Panginoon. Ang pagsunod at takot sa Panginoon ay patutungo sa malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. Itong prinsipyong ito ay makatotohanan under the Old Covenant. Ito ay may pangakong biyaya sa Panginoon sa pagsunod at curses o sumpa, parusa sa mga pagsuway. Mababasa po natin ito sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 27 hanggang 28. Dumako po tayo, mga minamahal na kapatid, sa Juan. Ano po ba ang sinasabi sa Juan, unang Juan, patungkol dito? Unang Juan 1:6 hanggang 7. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, na may pakisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak na luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya dito, mga minamahal na kapatid, tayo po ay nagiging makatotohanan kung tayo po ay mabuting tao, at tayo po ay magtatamo ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung hindi po natin tinutupad ang sinasabi natin
tayo po ay nagiging isang hangal. Kaya bilang lingkod ng ating Diyos, kailangan po ating ginagawa at sa katuparan ng ating mga sinasabi. Dako po tayo sa verse 3. Hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan. Sabi po dito mga minamahal kapatid, hindi magkakaroon ng katatagan ang taong masama. Ito po ay agad nabubuwal. Ito po ay parang ipa na pinapadpad ng hangin. Sa kalooban ng Diyos, ito ay hindi nagkakamit ng biyaya. Ganun po ang taong masama, mga mahal na kapatid, hindi po sila tumatagal. Kaya po nababalita po natin yung mga masasamang tao sa television, napapanood po natin na sila po ay agad nabubuwal sapagkat sa kanilang kasamaan, hindi po sila nakakamit ng biyaya sa ating Panginoon. At sinabi po rito, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Ito pong ideya na ito ay paulit-ulit na binabanggit sa Biblia. Bumalik po tayo ng mga minamahal na kapatid. Mag-advance po tayo sa awit 37. Awit 37. Kabanata 1 hanggang 2, ganito po ang sinasabi. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Sapagkat gaya ng damo, sila ay dagling naglalaho, at gaya ng lantiang halaman, sila po ay natutuyo. Kaya sabi nga po rito, hindi po tumatagal ang buhay ng masama. At sabi pa po sa awit pa rin, basahin pa po natin sa awit pa rin, awit 62. Ito po ang sinasabi, awit 62, verse 2. Siya lamang ang aking malaking bato na aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako lubhang matitinag. Ito naman po yung taong mga minamahal na kapatid na sa pamamagitan, ngunit ito po yung taong matuwid. Siya po ay hindi natitinag. Siya po ay tulad na sa bato. Ang bato po na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo po ay nakaugnay, tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po tayo natitinag. Sabi nga po dito sa verse 3 po, hindi tumatatag ang isang tao sa pamamagitan ng kasamaan. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi magagalaw. Kaya mas matibay po ang magiging matuwid kaysa po tayo ay maging masama. Kaya ang applicable po rito, mga minamahal na kapatid, sa verse 3 ay yung pagiging matuwid, sapagkat tayo po ay lingkod ng ating Diyos. At sa verse 4 po, ang sabi po sa verse 4, ang mabuting babae ay korona ng kanyang asawa, ngunit parang kabulukan sa kanya ang buto, sa kanyang mga buto, kung kahihiyan ang dulot niya. Sabi po rito, mga minamahal na kapatid, ang mabuting babae ay hinalimbawa sa isang korona. Bakit po sa isang korona? At ang sabi po rito, mga minamahal na kapatid, na ang kakahiyang dulot niya ay kabulukan sa buto ng kanyang asawa. Dumako po tayo, mga minamalakit, sa verse 31, chapter 31 po pala ng Kawikaan. Ito po yung tumutukoy, mga minamahal na kapatid, sa isang mabuting babae. Sa Kawikaan 31 verse 10 to 12, ganito po ang sinasabi. Sino makakatagpo ng isang mabuting babae, sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa mga batong ruby? Ang puso ng kanyang asawa sa kanya ay nagtitiwala, at siya ay hindi kukulangin ng pagpapala. Gumagawa siya ng mabuti
sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ang mabuting babae, mga minamahal na kapatid, ay korona ng kanyang asawa. Ang isang lalaki, magkamit man ang lahat ng kanyang tagumpay sa maraming parte ng kanyang buhay, ngunit walang kasiyahan sa kanyang tahanan, lahat ng kanyang mga pinaghirapan, lahat ng kanyang tagumpay ay bali wala. Ang magkaroon ng isang ulirang asawa at lahat ng kasiyahan sa pamumuhay na kanyang ibinibigay at ginagampanan, ito po ang tunay na korona po ito ng katagumpayan. Kaya po ang magkaroon ng mabuting asawa ay halimbawa po sa isang korona. Ngunit kapag ang asawa po ay naghahatid ng kabulukan sa kanyang asawa, siya po ay hinalimbawa. Sabi po rito, ulitin po ulit natin, ang mabuting babae ay korona ng kanyang asawa, ngunit parang kabulukan sa kanyang mga buto kung kahihiyan ang dulot niya. Kaya sabi nga po, kahihiyan, kabulukan sa kanyang buto. Kaya po ang mabuting asawa ay isang inalitulad sa isang korona. Dumako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 5 and 6. Ganito po ang sinasabi, ang mga iniisip ng matuwid ay makaturungan, ang payo ng masama ay kataksilan. Sabi po sa verse 6, ang salita ng masama ay nag-aabang ng dugo, ngunit ang bibig ng matuwid ay nagliligtas sa tao. Ang masama po ay babagsak at hindi magkakaroon ng tagumpay sapagkat sila ay walang ugat ng karunungan ng matuwid. Hindi sila titindig sa katagumpayan. Darating at darating ang araw at kabiguan at pagkatalo at kamatayan. Ganito rin po ang sinasabi sa awit tungkol po sa taong masama. Awit 50, Kabanata 16, verse 16 to 17. Ngunit sa masama ay sinabi ng Diyos, anong karapatan mo upang ipahayag ang aking mga tuntunin o ilagay ang aking tipan sa iyong bibig? Sapagkat ang disiplina ay kinapupuutan mo at iyong winawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. Kaya dito mga minamahal na kapatid, sinasabi na iwinawaksi ng hangala ang disiplina, kaya po sila po ay itinatakwil ng ating Diyos. Dumako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 7, verse 8 to 9 po pala. Ganito po ang sinasabi, pinupuri ang tao ayon sa kanyang katinuan, ngunit ang may masamang puso ay hahamakin lamang. Mabuti pa ang taong mapagkumaba na gumagawa para sa kanyang sarili kaysa mapagkunwaring dakila na wala namang makain. Ano po ang pagkakaintindi nyo? Ganito po ang pagkakaintindi ko mga minamahal na kapatid. Ang tao ay hahatulan ayon sa kanyang karunungan. Ang matalinong lalaki at babae ay tuwinang alalahanin at parangalan ayon sa kanilang karunungan. Kaya makikita po natin mga minamahal na kapatid, ang mga taong matuwid, no? Sila po ay hindi madaling makalimutan. The more wisdoms, the greater commendations. Sabi nga po sa Bible commentary na aking nabasa, ito ay kadalasang totoo sa mundong ito, ngunit hinaharap ito ay totoo. Ngunit ang masamang puso ay hindi makakatanggap ng papuri, kundi hahamakin lamang. Sa panahong kasalukuyan ay ipinakikitan na ito ay totoo. Sa mga darating na araw, tunay na itong ay ipakikita. Dito natin makikita ang mga mapagkumaba at mapagpaimbabaw. Totoo po lahat ito mga minamahal na kapatid. At makikita nga po na mas mabuti pa po ang taong
gumagawa kaysa taong nagyayabang na wala namang nakain. Sabi pa po sa verse 9, ulitin po natin sa verse, mabuti pa ang taong mapagkumaba na gumagawa para sa kanyang sarili kaysa mapagkunwaring dakila na wala namang makakain. Sabi po sa Bible commentary na aking nabasa, ganito po ang sinasabi, the proud man who promotes his own honor can't eat himself. Exhalations and honoring self isn't the way to either prosperity or happiness. Nothing is so despicable as to be proud when there is nothing to be proud about. Hindi dapat tayo mapagmalaki kung wala naman talaga tayong dapat ipagmamalaki. Even in our own best, there's always gonna be the best. May mga pagkakataon, mga minamalakapad na akala natin na napakagaling natin, pero ating tatandaan, mga minamalakapad na meron pang mas magaling pa kaysa sa atin. Kaya nga po sinasabi dito na hindi po dapat tayo magyabang. Better is a man who humbly standing, who works for himself, than the one who plays the great man but lack of bread. Sabi nga po rito mga kapatid, mabuti sa isang taong mapagkumba na tumatayo sa kanyang mga pinaghirapan, sa kanyang mga pinagpaguran, kaysa taong nagmamagaling ngunit wala naman pong makain. Lako po tayo sa verse 10 ng Kawikaan pa rin po, 12. Ganito po ang sinasabi sa verse 10. Buhay ng kanyang hayop ay pinahalagahan ng matuwid, ngunit ang kaawaan ng masama ay malupit. Medyo malalim to mga minamahal na kapatid, no? Pero sa aking pagkakaunawa ay ganito po, sinasabi sa Mateo, mga minamahal na kapatid. Lumako po tayo sa Mateo 10 kabanata ay versikulo 19 po pala. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa na hindi batid ng iyong ama? So sinasabi po rito mga minamahal na kapatid, no, mahalaga, no, pinahalagahan at nababatid ng ating Diyos ang kalagayan ng bawat hayop. At ang taong matuwid po ay pinahalagahan ang buhay ng isang hayop. Ito po ay may pagmamalasakit, kahit hayop lang ito po ay kanyang pinagmamalasakitan. God cares for the animals. Ang taong makadiyos po ay nagpapakita ng pagpapahalaga at habag sa mga hayop. Ang tamang pag-iisip, sapagkat ang hayop ay kanya ibinigay ng Diyos, sapagkat ang hayop ay ibinigay ng Diyos sa atin, mga minamahal na kapatid, sa ating pamamahala. Ito po ay binanggit po sa Genesis 1:28, kung paano po binigyan ng Diyos ng karapatan at katungkulan si Adan at si Eva sa mga hayop. At sa verse 11 po ng Kawikaan pa rin, kabanata 12, siyang nagbubungkal ng kanyang lupa ay magkakaroon ng tinapay ng sagana, ngunit siyang sumusunod sa walang kabuluhang bagay ay walang pang-uunawa. Ito po ang pagkakaintindi ko, mga minamahal na kapatid. Siya na nagbubungkal ng kanyang lupa ay makakaasa ng masaganang ani ng kanyang makakain. Sa biyaya niya ay magkakaroon ng kagalakan. Magkakaroon po siya ng kagalakan sa mga biyaya na kanyang pinaghirapan. May kasabihan nga po, kung ano ang tinanim ay mayaanihin. Dito po makikita ang kasipagan ng isang tao. Excuse po, mga minamahal na kapatid. Kaya po pag nakikita ko po si Lolo, no, tuwing umaga nakikita ko na ang mga pananim ni Lolo, sabi ko may biyaya lagi maasahan. Kaya dito po sa lugar namin, ako nga po ay nagtatanim. Kasabihan nga po, kung may tinanim,
may anihin at ngayon po doon po kami kumukuha ng mga iginagulay namin pang araw-araw. Kaya nga po sabi nga po ang nagbubungkal ng lupa ay makakaasa ng masaganang ani sa kanyang makakain. At ganito rin po sa pananampalataya, pag tayo po ay patuloy na sumusunod sa ating pananampalataya at tayo po ay gumaganap sa ating mga gawain, tayo rin po ay nagbubunga at tayo po ay makakaasa ng paglalim ng ating mga pananampalataya. Ang hindi nagpapagal sa kanyang kinakain, ito po yung tamad na inuukol pa ang mga panahon sa walang kabuluhang bagay, ay taong walang pang-uunawa. Kaya ang tamad po pala, mga minamahal kapatid, yung hindi nagpapagod sa kanyang kinakain ay walang kabuluhan, tulad ng isang inutil, no, na walang kabuluhan. Tamad kasi, kaya walang. Naalala ko po si Jimmy Santos, nung sinasabi ni Jimmy Santos, isang komedyante po, nung sinasabi niya noon pag may show, sasabi niya, if you don't eat, you go hungry. If you go hungry, you will die. Kaya sabi po, if you don't work, you don't eat. If you don't eat, you don't die. You will die. Kaya nga po, yun po ang kasasapitan ng isang tamad, no? Kaya po ang verse 11 po ay tumutukoy sa isang masipag at ang taong tamad. Kaya nung dito nga po sa lugar namin tuwing umaga, pag ako po ay lumalabas, nakakita po ko ng mga kananayan, no? Minsan kabataan may dadalang sako at sila po ay nangangalakal. Nakikita ko yung mga nanay nagtutulak ng kariton. Sabi ko, nakakabilib naman kako itong mga baing ito, yung mga ina, nakasama pa yung mga sanggol, natulak-tulak yung kariton. Pagdating ng tanghali, punong-puno na yung kariton ng kalakal nila. Pagkatapos dali sa junk shop, namimili na po sila ng pagkain. Ganyan din po yung mga bata. Tapos minsan naman nakikita ko naman yung mga nanay, umaga pa lang pupunta ako, nakikita ko maaga pa lang nagkikismisan na, nagkukumpul-kumpul na. Sabi ko, ano kayang kabuluhan ng araw na to sa kanila nung wala silang ginagawa. Pagdating ng tanghali, saka pa maghahagilap ng pagkain. Ito po yung taong tamad, no? Na hindi po niya inaalala yung mga nasasayang na panahon. At yung pong dito po makakita ka po ng mga tambay na nakikita mo na kung walang pinag-uukulan na ang panahon nila, naninigarilyo, nagkikwentuhan, kaya walang kabuluhan po ang maging taong tamad. Kaya nung ako po, naranasan ko rin po noon, nung ako po ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, na ako po ay naging tambay, napuna ako po na walang kabuluhan ang buhay ng isang tambay o isang taong tamad na sinasayang mo yung panahon. Kaya sabi nga po, di ba, ang time is gold. Kaya nung ako po ay nagpapasalamat at ako po ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos, na patunayan ko po ang kahalagahan ng bawat araw sa ating buhay. At lalo na po nagiging mahalaga ang ating buhay kung ito po ay ating ibinibigay sa ating Diyos at ating ipinaglilingkod sa ating Diyos. Dumako po tayo sa verse 12, mga minamahal na kapatid. Ang verse 12 po ay parang katulad lang din po ng verse 3 na inulit. Ganito po ang sinasabi, ang matatag na tore ng masama ay mawawasak, ngunit ang ugat ng matuwid ay manatiling matatag. Sabi po sa verse 3, ito po yung hindi magkakaroon ng katatagan at katagumpayan ang taong masama, ngunit ang matuwid po ay naguugat, at ito po ay nakakaroon ng kabiyayaan sa ating Panginoong Diyos. Sa verse 13 po, ganito po ang sasabi sa verse 13, sa pagsalang-salang ng mga labi, nasisilo ang masamang tao, ngunit ang matuwid ay nakakatakas sa gulo. Ito po yung siguro po papasok po rito yung kasabihan na nahuhuli ang isda
sa bunganga, pagsalang-salang. Kaya nakikita mo ang klase ng taong kausap mo, kung ito ay matuwid sa pamamagitan lang po ng kanyang bukang bibig, yung mga sinasabi, no? Ito po yung mga taong may kasinungalingan. Kaya, at ano po ba ang kasinungalingan? Taong sinungaling ay at panunumpa ay kamalian, ay hindi magtatagal, at ito'y malalaman, at ito'y mauuwi sa kanyang pagkawasak. Kaya makikita po natin, mga minamahal na kapatid, ang sinungaling, pag nadidiscover po ang kanyang kasinungalingan, siya po ay nagkakaroon ng kapahamakan. Ngunit ang matuwid ay nalalampasan ang mga kaguluhan. Ang matuwid na lalaki, babae, darating din sa kanilang ang kaguluhan sa buhay. Tayong lahat, dadanasin din po natin ang kaguluhan sa ating buhay at mga pagsubok. Ngunit ito po ay ating mapapagtagumpayan kung tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po ang mga pagsubok po, atin po itong nakakapagtagumpayan sa pamagitan po ng pananalig natin sa ating Panginoon. Ngunit ang sinungaling po, isa lang po ang pupuntahan ng kasinungalingan, kundi kapahamakan. Sabi po sa Juan, mga minamahal na kapatid, Juan 16, Kabanata 33, ganito po ang sinasabi: ang bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon na kayo ng kapayapaan. Sa libutan ay haharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Kaya sa pamagitan lang po ng ating Panginoong Hesukristo ay mapapagtagumpayan natin ang mga pagsubok ng buhay. So dalawa po ang tinutukoy dito, mga minamahal na kapatid, no, sa verse 13, ang taong sinungaling at ang tao pong matuwid. Tandaan po natin, mga minamahal na kapatid, itong Kawikaan 12 ay tumatalakay po sa isang matuwid at sa isang masamang tao na sinasabi ni Haring Solomon kung ano ang dapat nating tularan at di dapat nating tularan na mga gawaing hindi kalugod-lugod at kalugod-lugod sa ating Diyos. Lumako po tayo, mga minamahal na kapatid, sa verse 14 po, at ganito ang sinasabi: ang tao ay nasisihan sa kabutihan sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig, at ang mga gawain ng mga kamay ng tao sa kanya'y bumabalik. Nasabi nga po, kung ano ang iyong itinanim, ito po ang iyong aanihin. May kasabihan pong ganon, mga minamahal na kapatid. Kaya ang tao po ay nasisiyan sa kabutihan. Ang taong nasisiyan sa mabuti, ang matuwid na tao ay nakatagpo ng biyaya na darating sa kanyang buhay na bunga ng kanyang mga sinasabi. Ito po yung the fruit of his mouth. Ito yung kanyang kabutihan, matulungin, at ang kanyang mapaghingkayat na salita na nagbibigay buhay sa kanyang sarili at sa iba. Ito po yung taong mapag-encourage sa ikaganda ng buhay o katayuan ng kanyang kapwa. At bilang mga lingkod, dapat ay ganoon din po tayo. Ang ating pananalita ay nagbibigay pag-asa, mapaghingkayat sa paraang mabuting pamumuhay na siyang kalugod-lugod sa ating Diyos. Bilang mga lingkod po ng ating Diyos, kinakailangan po tayo po ay ganito: the recompense of a man's hand will be rendered to him. A man will receive what he has worked for, whether it be for good or evil. Good judgment are true and fitting. Kaya nga po sinasabi, kung ano ang iyong itinatanim ay siya muling aanihin. Nababatid ng Diyos, mga minamahal na kapatid, kung ano ang ating mga gawa, kung ito ay mabuti. Kaya sinasabi nga po rito, mga minamahal, God's judgments are true and fitting. Marapat po ang ating Panginoon sa kanyang paghuhusga sa ating mga ginagawa. Dumako po tayo sa verse 15.
Ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto, ngunit ang marunong ay nakikinig ng payo. Sabi po rito mga malapad, ang lakad ng hangal sa sarili niyang paningin ay wasto. Kaya ganun po ang hangal, mga minamahal na kapatid, hindi po siya tumatanggap ng payo. Ang tingin niya sa sarili niya ay lagi po siyang tama. Ang hangal ay akala na siya ay laging tama, laging nasa isip niya ay laging nasa tamang daan. Mahirap po sa kanila ang mag-isip ng mabuti, mainam at wasto sa daan ng kanilang mga buhay. Ligaw po ang taong masama, mga minamahal na kapatid. Hindi lang po hindi sila tumatanggap ng payo kung ano ang ikabubuti, ang lagi nilang iniisip sila lagi ang tama. Ang matalinong lalaki o babae ay nakakaunawa ang kahalagahan ng mga pagsasangguni at hindi lamang tumitingin sa mabuti ang kanyang sariling pananaw. Di lang po yung pananaw niyang mabuti ang kanyang tinitingnan. Ang matalino ay nakakaunawa na malaki ang maitutulong ng sumangguni sa iba. Hinihingi ang mungkahi ang kanyang mga pananaw. Ang payo ng matuwid ay tumpak at tama. Kaya sa bilang lingkod, no, mga minamahal na kapatid, no, mahalaga din po sa atin na tayo po ay humingi ng payo, no, karagdagang payo. Kung inaakala nating mabuti ito, mas maganda din po na isinasanggun natin ito, kasi meron pong mga tao na mas may experience sa atin na dinaanan na nila yung dadaanan pa lang natin, kaya nakakatagpo po tayo ng magandang payo. Ito po ang matalinong tao, ngunit ang hangal po, hindi po siya tumatanggap ng payo. Lagi niyang iniisip na siya ay laging tama. Kaya bilang lingkod ng ating Panginoon, ang applicable po sa atin ay maging matalino. Yung tayo po ay mapagsangguni kung inaakala natin maganda na ang ating ginagawa, lalo na po sa ating paglilingkod sa gawain sa ating iglesia, na kinakailangan sumasangguni po natin kahit na inaakala natin na ito ay maganda na o mabuti pa. Mas mahalaga pa rin po na tayo po ay sumasangguni sa nakakataas sa atin o sa nakakatanda sa atin. Ito po ang isang taong matalino. So, dako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 16. Kung mapapansin nyo po mga minamahal na kapatid, no, isinusulat ko po yung aking interpretasyon ng aking pagkakaintindi para hindi ko po makalimutan. Medyo tumatanda na po ang inyong likod at medyo nahihirapan po akong mag-memorize, kaya minabuti ko po na ito po ay isulat para hindi po ako magkamali at hindi po ako maligaw. Kaya samahan po ninyo ako mga minamahal na kapatid sa verse 16. Ganito po ang sinasabi sa verse 16. Ang pagkayamot ng hangal ay agad nahalata, ngunit hindi pinapansin ng taong matalino ang pangungutya. Sabi po rito mga minamahal na kapatid, ang pagkayamot ng hangal, balikan po natin ano po ba yung hangal. Hindi po nakakaunawa, walang panguunawa, na walang pananampalataya sa Diyos. Iniisip niya siya po lagi ang tama. Kaya nga po ang pagkayamot ng hangal ay agad nahalata. Ang bully, yung mga pangutya, ito po ay isang hangal din eh. Kapag ito pa ikinutya mo, nagagalit siya, madali siyang magalit. Kaya po nakikita po agad ang kanyang pagkayamot. Kaya makikita nyo mga minamahal na kapatid, no, sa kalsada, yung road rage, kaya nakikita mo na konting diferensya lang, nag-aaway sila. Ito po yung hangal, madali po siyang mapikon, madali siyang mainis. Ang pagkayamot po ng hangal, ito po yung taong walang self-control. Hindi niya pinalalampas ang kanyang galit. Lagi niyang ini-entertain yung galit niya. Lagi niyang ipinagbibida o ipinaglalaban yung kanyang galit. Ngunit ang matalino sa kahiyan ay lumalayo sa away, may nahon, at malumalay kung mangusap, at pino kung gumalaw. Hindi po masagulero o mahilig mag-away. Mahaba po ang pasensya at malaki po ang
pangunawa. So dito mga minamahal na kapatid, nakikita natin yung kaibahan talaga ng hangal at saka yung matuwid. Yung matuwid po talagang pinapatnubayan ng ating Diyos. Kasi nga po, ang gabay nga po natin ay ating Diyos. Siya po ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng wisdom kapag tayo po ay matuwid. Kaya makikita natin kung bakit ganito itong mga hangal, kung bakit sinasabi ni Haring Solomon kung bakit ganun sila, sapagkat sila nga po ay walang pananampalataya sa Diyos. Kung mapapansin din yung mga minamahal na kapatid, yung ating mga nabasa na mga bersikulo, hindi po binabanggit ang Diyos. Ang tanging binabanggit lang po dito mga minamahal na kapatid, yung kasiya-siya sa Diyos. Kaya tinutukoy po dito mga minamahal na kapatid sa Kawikaan kung paano dapat tayong maging kasiya-siya sa ating Diyos at kung ano ang dapat nating iiwasan, tulad nga po ng sinasabi ni Hari Solomon tungkol sa mga hangal. Kaya dito po ay nagkakaroon ng comparison kung ano yung mabuti at ano yung masama, ano yung kasiyasiya sa Diyos at kung ano po ang hindi kasiyasiya sa Diyos. Kaya napakaganda pong basahin itong Kawikaan sapagkat ito po ay puno ng payo at makatotohanan po ang payong ito na kailangan naman talaga nating i-apply sa ating buhay upang matamo natin ang kagalakan ng ating Diyos at hindi lang kagalakan ng ating Diyos kundi ang mabuting pamumuhay dito sa sanlibutan. Kaya nga po nung ako po ay hindi pa naglilingkod sa ating Diyos, magalitin po ako, madali po akong mairita. Yung mahilig din po ako sa away sa mga panahon na yun, basugilero po ako. Pero nung naglingkod na po ako sa ating Panginoong Diyos, tinanggal na po ito ng ating Panginoong Diyos. Binigyan po ako ng ating Panginoong Diyos ng kahinahunan, ng karunungan na dapat ito ay aking iwasan at talikuran at hindi na balikan. Ganito po ang ginagawa ng aklat ng Kawikaan. Itinuturo po sa atin na ang tamang landasin, ang tamang tahakin ng ating mga buhay, ng mga araw ng ating buhay, na tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating talata, ang mga minamahal na pinag-aaralan, nasa verse 17 na po tayo, at ganito po ang sinasabi: ang nagsasabi ng katotohanan ay nagbibigay tapat na katibayan. Kaya nakikita po ang nagsasabi ng katotohanan ay nagbibigay ng tapat na katibayan. Kaya mga minamahal na kapatid, kung dati tayo nasa kalikuan, pag nakikita ng tao na, nagbago na ito iba na malaki na ang pinagbago o maayos na ang buhay, ito na po yung katibayan na hindi na natin kailangan na nagbago tayo. Sabihin natin na tayo po ay nagbago sapagkat nakikita na po sa ating buhay. Ito po yung katibayan na tayo nga ay tinanggap na ng ating Panginoon at tayo po ay binigyan na ng kapatawaran at napatawad na rin natin ang ating mga sarili sa ating mga nagawang kamalian. Kaya kailangan po mga minamahal na kapatid sa paglilingkod ng ating Diyos, tuloy-tuloy po. Hindi po yung babalik pa tayo sa nakaraan, babalik pa tayo. Ito ang katibayan po, yung tayo po ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon sa ating paglilingkod. Kaya ang nagsasalita ng katotohanan ay nagdi-declare ng righteousness pagkamatuwid. Ang salita ng matino ay puno ng katotohanan at magkagayon nagre-reflect sa kanya ang pagkamatuwid ng Diyos. Nakikilala tayo ay makadiyos. Ngunit ang sumasaksi sa kasinungalingan ay hindi nagsasalita ng katotohanan. Siya ay mapaglinlang na humingkayat sa paglilinlang. Kaya makikita po natin mga minamahal na kapatid, sa mga taong nakakaharap natin, mababatid natin kung ito po ay makadiyos o humihingkayat sa atin sa paglililang. Kaya dito rin po, ipinapayo rin po ng Kawikaan na lumayo tayo sa mga ganitong klaseng tao, na dapat tayo po ay maging matuwid, lalo na po sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, ganoon din po sa ating mga pagpapatuo sa buhay, sa ating pamumuhay, tayo po ay makatotohanan sapagkat tayo nga po ay lingkod na ng ating Diyos. Dumako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 18
to 19. Ganito po ang sinasabi. Ang salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng patas ay kagalingan ang dala. Verse 19, ang labi ng katotohanan ay matatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay panandalian lamang. Kaya nga yung kanina po binabanggit po natin, no, tungkol po sa isang masama, hindi po siya tumatagal, no? Kaya dito naman po mga minamahal na kapatid, binabanggit dito yung taong masakit magsalita. Yung po bang yung pag nagsalita siya, nakakasama ng loob, no? Yung iba siya magsalita parang matalim, masama, kaya masama, nakakasama sa loob, ibis na magkaroon ka ng kagalingan, magkaroon ka ng encouragement, na di-discourage ka kasi masakit siyang magsalita. Mapuna siya na nakikita niya na ang kapunahan at kasama na po yung panlilibak. Ito po yung taong masakit magsalita. Ngunit ang dila ng matuwid, sabi po, hatid ay kagalingan at puno ng pag-asa at pangungusap ay mapagpahalaga. Kaya ang dila ng matuwid, mga minamahal na kapatid, tayong mga lingkod ng Diyos, ganun po tayo, kailangan ang dila natin matuwid. Iniisip natin kung ano ang ating sinasabi. Kung tayo man ay may pinupuna, tinitingnan natin, sinusuri natin ang ating mga pagpuna kung tayo po ba ay nakakasakit na sa ating kapwa. Iiwasan po natin na makapagbigay ng sama ng loob sa ating kapwa at makasakit po ng damdamin ng ating kapwa, dahil tayo po ay lingkod. Kaya ang lingkod ng Diyos, mga minamahal na kapatid, sinusupil ang kanyang dila, pinag-iingatan ang kanyang mga salita. At sabi nga po sa Santiago, ito po ay patungkol sa dila. Basahin po natin, mga minamahal na kapatid, sa Santiago Kabanata 3, versikulo 6 at 7. Ganito po ang sinasabi. Kabanata 6, ito po, ang dilay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Di nadudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog sa impyerno. Kaya ang dila, mga minamahal na kapatid, makasalanan ang dila Kaya ang dila natin, pag tayo po ay nagsasalita, no? Konting salita lang, ito po ay lumilika ng sunog, ito po ay lumilika ng kaguluhan, lalo na po kung ang sinasabi natin ay kasinungalingan. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Ito po ay maaaring magdala sa atin sa impyerno. Ang dila po, lalo na po tayo po ay nagiging sinungaling. At sa verse 7, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay napapaamo ng tao. Kaya ang dila din po, nagagamit po rin natin ito sa kapanahunan, sa pagkakatotoo. Sabi nga po na ang ating dila, ang ating bibig ay ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Diyos. Kaya kailangan bilang lingkod ng Diyos, hindi po natin ito pwedeng gamitin sa paglilibak o pangangantsaw, na tayo po ay maghahatid ng sama ng loob sa ating kapwa. Sa verse 20-21 po, mga minamahal na kapatid, ganito po ang sasabi, walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay napupuno ng panganib. Kaya pag matuwid po tayo, matuwid ang ating pamumuhay, wala pong kapahamakan. Tulad nga po, paglingkod tayo ng Diyos, ano po bang kapahamakan ang sa atin ang darating? Wala naman po, kasi tayo po ay mahinahon at tayo po ay nakikitaan ng matuwid, makatao. Tayo po ay nalalayo sa kapahamakan. Hindi po tulad ng mga baluktot, mga hangal. Sila po ay nasa malapit po sila sa kaguluhan, malapit po sila sa
pagkawasak. Kaya po, sabi po rito, ngunit ang masama ay napupuno ng panganib. Kaya nakikita po natin mga minamahal na kapatid, wala naman pong masamang tao na napabuti. Ang lahat ng nagiging masama, mga minamahal na kapatid, dalawa lang po ang pupuntahan, kundi kulungan o kaya kamatayan. Sa ating Diyos, mga minamahal na kapatid, ang pupuntahan ng masama ay sa impyerno. Kaya ang pagiging patas, dito po tinatalakay ang pagiging patas at ang mandaraya. Pag ang mandaraya ay nalantad, ay nagdudulot ng kapahamakan. Ngunit ang makatotohanan ay aani ng kapulihan. Kaya makikita lalo na po ang tiwala ng isang tao. Mahirap po mawala ang tiwala ng isang tao. Pag ikaw po ay nagkamali, ibig sabihin po may lamat ka na. Hindi na po ganun ang pagtingin sa iyo, nagbabago na po ang pagtingin sa iyo ng tao pag ang tiwala nila ay nasisira. Kaya bilang Kristiyano, bilang lingkod ng Diyos, kailangan po tayo po ay mapapagkatiwalaan. Dadako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 22. Mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Ngunit ang gumagawa ng may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. Kaya mapapansin niyo po mga minamahal na kapatid, lahat po ng ating bersikulo na ating binabasa, puro po magkakaugnay. Kikita niyo po kung paano sinasabi ni Haring Solomon kung ano ang kahinatnan ng masama at kung ano ang kahinatnan ng mabuti. Dito po mga minamahal na kapatid, binanggit po rito ang Panginoon. Kanina pong earlier na nabasa natin, hindi pa po binabanggit ang Panginoon. Pero dito sa verse 22 po, binanggit na po ang Panginoon. At sinasabi po na ang sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Ngunit ang gumagawa ng may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. So from verse 1 to 22, mga minamahal na kapatid, dito tinatalakay kung ano po yung mabuti na dapat gawin ng isang taong matuwid at kung ano naman po ang hindi dapat gawin ng isang taong matuwid. Kaya dito po sa verse 22, ipinaliliwanag na po ng Haring Solomon kung ano po yung kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Dumako po tayo mga minamahal na kapatid na sa verse 23. Tandaan po natin minamahal na kapatid, no? Magkakaroon lang po tayo ng wisdom, ng karunungan kung tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito po yung sinungaling, mga minamahal na kapatid, hindi po dapat makita sa atin sa ating mga lingkod ng Diyos. Ito po ay may kaparusahan. Isa po to sa binabanggit na kaparusahan na nagdadala sa impyerno. Basahin lang po natin mga minamahal na kapatid ang kaparusahan ng isang sinungaling sa Apokalipsis o Pahayag 21:7. Ganito po ang sasabi. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. At tandaan natin mga minamahal, sin is sin, no? Wala pong sinasabi dito na maliit na kasalanan o malaki ang kasalanan. Isa lang po ang patutunguhan ng kasalanan. Ito po ay kamatayan. At pagsisinungaling po mga kapatid, no, mabigat po itong kasalanan, no? Hindi lang po sa ating Diyos, hindi sa ating kapwa pa. Ito po ay naglalayo, no? Naglalayo sa pagtitiwala ng ating kapwa sa atin. Dumako po tayo mga minamahal na kapatid sa verse 23. Ganito po ang sinasabi. Ang taong marunong ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ipinapahayag ng puso ng mga hangal ang kanilang kahangalan. So ulit mga minamahal na kapatid, ito na naman po yung taong marunong nagkukubli ng kaalaman,
Ang tao po marunong, humble siya mga kapatid, hindi siya nagmamalaki o nagmamarunong kung ano ang kanyang karunungan. Ito po ay kinukubli niya. At sabi po rito, ngunit ipinapahayag ng puso ng mga hangal ang kanilang kahangalan. Kaya makikita mo, ang hangal na naman mga minamahal na kapatid, sila po yung taong mayayabang, marunong. Kaya ang nais ng ating Diyos mga minamahal na kapatid, tayo po ay napagpakumbaba, tayo po ay hindi nagyayabang kung ano man ang ating pinag-aralan, kung ano man ang ating kakayahan. Ito po ay itinatago natin. Ginagamit lang po natin ito kung kinakailangan mga minamahal, pero hindi po natin ito ginagawang paligsahan o pagpapakita ng galing sa ating kapwa para patunayan lang na tayo po ay magaling na tao. Sa verse 24 po, ang kamay ng masipag ay mamamahala, ngunit ang tamad ay malalagay sa sapilitang paggawa. Kaya ito mga minamahal, ang pagkakaunawa ko po rito mga minamahal kapatid, yung masipag na may sariling kusa. Kaya siya po ay namamahala, nalalaman niya kung ano yung dapat niyang aksyonan agad at hindi mo na siya kailangan pang utusan. Alam niya na kung ano ang kanyang gagawin. Hindi po tulad ng tamad. Tamad, kailangan utusan mo pa, maasa pa siya, hindi siya kikilos hanggang di ba siya ng utusan. Kaya malaki po ang kaibahan ng taong may kusa kaysa taong tamad. Sa verse 25, nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Ulitin ko po ulit. Nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Ito po yung mga minamahal na kapatid, yung basahin po natin mga minamahal na kapatid sa mga ngaral po. Ecclesiastes 11. Atin pong maunawaan. Ecclesiastes 11 verse 10. Ganito po ang sinasabi. 11:10. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Siyol na iyong patutunguhan. Kaya dito po, sinasabi nga minamahal na kapatid, pag ikaw ay masama, may kabalisahan ka sa iyong pag-iisip. Ngunit kung ikaw ay mabuti, sabi po sa verse 25, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Kaya ang mga iniisip po natin, mga minamahal na kapatid, ayon sa ating mga sinasabi, kung masama po ang ating sinasabi, nagkakaroon po tayo ng kabalisan. Ngunit kung mabuti po ang ating sinasabi, tayo po ay napapasaya sapagkat wala po tayong guilt na tinatago sa ating sarili. Sa verse 26 po, mga minamahal na kapatid, ang matuwid sa kanyang kapwa ay patnubay, ngunit ang lakad ng masama sa kanila ay makakapagligaw. Ito po mga minamahal na kapatid, tinatalakay po rito kung ano po yung huwaran. Sabi po rito, ang matuwid sa kanyang kapwa ay patnubay. Patnubay po, kaya dapat po siya po ay huwaran, na siya po dapat ay pakinggan. Ngunit ang lakad ng masama sa kanila ay nakakapagligaw. Kaya dito po minamahal na kapatid, binabanggit po rito mga minamahal na kapatid, ang talagang itinutukoy dito ni Haring Solomon mga minamahal na kapatid, kung ano po yung taong dapat nating pakisamahan o samahan sa ating buhay. Tulad nga po itong matuwid, ito pong matuwid ay patnubay. Ngunit ang masama po, sila po ay nakakapagligaw. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, mga minamahal na kapatid, pinipili po natin yung mga taong pinakisamahan natin, yung nakakasalamuha natin, lalo yung kasama natin sa araw-araw. Kapag pag tayo po ay nakasama ang taong masama, hindi po tayo paniniwalaan ng ating kapwa na tayo talaga ay lingkod ng Diyos. Tayo po ay napupunahan. Kaya sabi nga po rito, ang lakad ng ang masama sa kanila ay nakakapagligaw.
Kaya po, imbis na lingkod ka ng Diyos, kasama mo ay ang masama, nahahatak ka sa kasamaan. Kaya sinasabi po rito, dapat matuwid ang ating mga nakakasama. Sa verse 27 po, hindi nakakahuli ng hayop ang taong tamad, ngunit magkakamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. Dito po, mga minamanlang kapatid, the early bird catches the worm. Daig ng taong masipag ang maagap. Daig ng maagap ang masipag. Kung katangian ng masipag ka na maagap ka pa, napakaganda po, mga minamanlang kapatid, no? Sabi po rito, hindi makahuli ang hayop ang taong tamad, ngunit ang magkakamit ng mahalagang kayamanan ang masipag. Kaya nakita mo, sino po ba taong umaasiyasa sa buhay? Di ba po yung masisipag na taong, yung walang pinipiling trabaho, masipag sa gawain, sila po ay nagtatagumpay. Ganun din po sa paglilingkod, mga minamahal kapatid. Sabi nga po, wag po tayo maging tamad sa ating paglilingkod. Kailangan po masipag po tayo. Sapagkat nandito po ang katagumpayan. Sapagkat nandito po, mga minamahal na kapatid, ang kaluguran ng ating Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay tamad. Sa panghuling verse po, sa verse 28, nasa daan ng katuwiran ang buhay, ngunit ang landas ng kamalian ay tungo sa kamatayan. Kaya dito po, dito nakikita ko yung katuwiran ng isang tao. Nakikita ko po, minsan po pag ako ay nagdadrive, dadako po ako diyan po sa Ross Boulevard, sa Coastal, no? Pagdating ko po pagpasok po ng Mia Road, papasok na po ng Baclaran, may nakikita po akong sign diyan na nakalagay, bawal tumawid, nakakamatay. Tapos po sa unahan, meron pong overpass. May overpass po. Napapansin ko po na mas marami may tumatawid doon sa nakakamatay kaysa doon sa overpass, no? Siguro ang katuwiran nila mas madali dito kaysa sa overpass, mas nakakapagod sa overpass. Di ba sabi nga po, ang daan ng katuwiran ay buhay. At may nakikita pa ako nagtitinda, at pag pinupuna sila, sabi nila, naghahanap buhay naman kami. Yan po yung katuwiran nila. Sa tingin ko po rin ng mga minamahal na kapatid, ito yung bulok na katuwiran Oo, nandun na naghahanap buhay ka. Meron namang hanap buhay na hindi mo ilalagay sa kapahamakan ang iyong buhay. Kaya sabi nga po, ito po yung katuwiran ng baluksot na tao Sabi nga, naghahanap buhay naman kami, bakit kami huhulihin? Nakakamatay nga sabi po rito, ngunit ang landas ng kamalian ay tungo sa kamatayan. Ito po yung maling katuwiran, mga minamahal na kapatid, na naghahanap buhay ka, ngunit nasa peligro naman ang iyong buhay. Kaya bakit mo ilalagay isa-alang-alang ang iyong buhay sa hanap buhay kung meron ka namang makakita ang hanap buhay na hindi ka mapapahamak? Kaya dito po, mga minamahal na kapatid, na ang nakikita ko po rito ay tungkol po sa taong may paninindigan sa tama at pagsunod. Ang kanyang katuwiran nasa tama, at ang katuwiran ay nasa mali. At sabi nga po dito, nasa daan ng katuwiran ang buhay. Ang tama po katuwiran ang tinutukoy dito, mga minamahal na kapatid. Ngunit ang landas ng kamalian ay tungo sa kamatayan. Ito po yung maling katuwiran, maling pamumuhay. Sabi nga, may minamahal na kapatid, mas mabuti pa yung magdusa ka sa mabuti kaysa magdusa ka sa masama. Kung magdudusa ka rin lang naman, pipiliin na po natin yung magdusa tayo na nasa tama po tayo kaysa magdusa tayo na tayo po ay nasa kamalian. Muli, mga minamahal na kapatid, salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa hapong ito, at isa po muling magandang hapon sa lahat po ng nakaugnay na ating mga kapatid at sa makikipag-ugnay pa. At sa Diyos po ang kapurihan. Muli, hinihiling ko po, mga minamahal na kapatid, na ako po isamahan ninyo sa ating pagtatapos na panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakila at banal, tunay nga po, Panginoon, na kami, o Diyos, ay kailangang mabuhay ng patnubay ng iyong mga salita, Panginoon, sapagkat dito lang po namin makakamtan, Panginoon, at mapapatunayan, Panginoon,
na kami po ay lingkod mo at kami po ay namumuhay, Panginoon, ayon sa kalooban mo. Ama, kinakailangan ka po namin sa pang-araw-araw naming buhay, O Diyos. Kami po ay patuloy mong pangunahan, Ama, sa aming mga paghahanap buhay, sa pakikisalamuha namin sa aming mga kapwa, O Diyos, at ganyan din po sa aming mga pag-iisip, sa mga decision making namin, Ama. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming isinasangguni sa iyo. Sa iyo, aming mapagmahal na Diyos, sapagkat ikaw lamang, Ama, ang matuwid ang nakakaalam, Panginoon, na matuwid na lanlasin ng aming mga buhay. Muli, Ama, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkulang at pagkakasala. Amin din pong nilalapit sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na nasa palig ng karamdaman, na patuloy niyo po silang bigyan ng kagalingan. Hindi po basbasan ninyo ang gamot na kalang iniinom, Panginoon, na ito po ay magkaroon ng bisa. At sa iyong makapangyarihang kamay, O Diyos, aming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Muli, Ama, kami po ay iyong kahabagan at patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa. At ito po ang aming salmo't dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang mapagpalang hapon. Salamat po sa inyong lahat at sa Diyos po ang kapurihan.